At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga sa episode 287 natin para dito ay kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga tayo natapos yung sa pagdidiscuss na o pag-report sa kung ano na yung current status ng mga S-Class heroes natin at dito nga tayo nahinto. Yung sa status na ni Puri-Puri na kung saan tinitraining niya yung mga bilanggo dun sa may kulungan para nga sila yung lalaban sa mga halimaw kasi nga kulang na yung tao ng Hero Association. At so na ang continuation niyan is eto naman na. So dito ay balik na nga sa may office ni McCoy at patuloy pa rin dyan yung pag-report sa status ng mga S-Class heroes. Pero ito, ang huli na lang ay si Genos. So sabi nga rito na okay naman na yung pagdating nga sa part ni Genos kasi yung mga nasira niyang parte ng katawan ay ayun, nire-repair ng araw. But then ay maya-maya, eto nga nagsalita na. Etong si McCoy, sabi niya nga dyan. So ibig sabihin, may iilan na mga S-Class heroes yun talagang pinuwersa na hindi muna mag-operate ngayon. So parang katulad ni Tatsumaki saka ni Flashy, inutusan sila na i-destroy yung dalawang grupo. But then ito nga sabi ngayon ni McCoy, ibig sabihin nito, nare-realize na nila ng HQ na kahit wala yung mga S-Class heroes ay kaya na nga raw na i-handle ng new heroes yung pagtalo sa mga halimaw. At ito nga tuloy pa ni McCoy kaka-start lang ng new organization pero yung mga tao nagsisimula na sila na mag-rely kaagad dun sa new organization. At sagot itong agent, sabi na nga dyan na oo, tama yung sinasabi ni McCoy. Lahat ay umaayon base sa plano ng leaders ng Neo Organization. At ito nga ngayon tuloy pa nga nila dito na dun sa actual battlefield, marami talagang mga heroes na nanggaling sa Hero Association, yung nailigtas na mga heroes na mula sa Neo Organization. So kaya nga ngayon makikita yung mga heroes daw ng Hero Association nagkakaroon sila ng gratitude dun sa defense system ng Neo Organization. At ngayon sabi nga nila na sa buong mundo yung Neo Organization talaga ayan na yung pinakasentro. So ibig sabihin talagang sikat na yung Neo Heroes at lahat ng mga tao sa kanila na nakatingin, hindi na sa Hero Association. At nawa eto nga ngayon biglang talo naman dito yan sa may side na ni Child Emperor dahil eto nga ay niimbestigahan niya etong halimaw na tinalo ni Blue at sabi niya nga dyan sa lahat ng mga Dragon Threat level na halimaw na natalo, ito lang bukod tangi yung halimaw na tinalo ni Blue yung maayos lang daw kaya ito lang yung kanyang maiimbestigahan. So kapag in-examine daw kasi ni Child Emperor itong halimaw, baka makuha niya, makita niya yung dahilan kung bakit nagkaganon 5 Dragon Threat level sabay-sabay umatake hindi pa nangyayari nga yan sa buong history. At ito nga ngayon sabi nga dito ni Child Emperor may nakita siya na maliit na parang metal dun sa may ulo nung halimaw. At ito nga ngayon bigla niyang drenil ito yung ulo ng halimaw at ayun nakita niya di raw to bala. At eto nga isang napakaliit na microchip yung nakalagay dun sa may ulo ng halimaw. So parang weird. At ito nga ngayon sabi ni Child Emperor ito yung ginagamit para nga i-implant dun sa mga wild animals para matrack sila. At pwede nga rin daw na i-implant to gamitin yan sa mga tao para ito na yung maging payment method. So kumbaga i-scan na lang daw itong microchip na yan. Tapos yun pwede na magbayad o bumili ng kung ano yung mga tao. At marami pa pwede pang gamitin sa ibang paraan itong microchip na nga na to. At ito nga ngayon habang nag-iimbestiga dyan etong si Child Emperor, nagulat siya kasi biglang may tumawag sa kanya. Ayun, si Webby-chan. Sabi nga rito ni Webby-chan, ano raw ginagawa rito ni Child Emperor? At ito nga dahali-dahali parang biglang napaporma dyan etong si Child Emperor, baling kagad siya dyan kay Webby Gaza. At pagkatapos nga niya ay biglang tala naman dito kay Infilsinave saka nga dito kay Zaydats kasi biglang nabuhay na etong dalawa. So di ba napakalala na nangyari dyan, parang mamamatay na nga etong dalawa. Pero ito, nabuhay sila, nakasurvive sila. At ito sinasalubong sila ng mga followers nila at natutuwa sila kasi nga maayos na ulit etong dalawang leader nila. At then ito nga ngayon, habang masaya doon yung mga followers nila, Zaydats nila, Infilsinave, ay nagsalita na. Ito yung parang doktor ata to. Sabi niya nga rito, nabalita niya napakalala na nangyari nga rito kay Infilsinave saka kay Zaydats, halos mamamatay na yan. Pero mabuti naman daw at naging okay sila, naging successful yung paggagamot sa kanila. At ito nga, tuloy nito nung parang doktor na nga ito. Kasi nga, after all, yung mga supporters, yung mga followers nito ni Infilsinave saka ni Zaydats, ayan talaga yung dahilan kaya napaka-valuable ng dalawa na to. Kasi nga, di ba sobrang dami ng mga supporters niyan. So kaya, ayun, automatic, dumadami rin yung supporters ng Neo Hero. So kaya, kung mawawala daw itong dalawa, sayang naman daw. So yun, so talagang mabuti daw talaga
talaga naging successful yung surgery dito sa dalawa. At pagkatapos nga niya ay biglang talo naman dito kay Metal Bat kasi nga ito hinarang niya itong dalawang gwardiya. So kung di nagkakamali siya ito si Elimin at saka si Destro. At ito nga ngayon sabi nga rito ni Metal Bat may oras daw baka sandali lang itong dalawang security guard ng Neo Organization kasi meron daw sana siyang gustong itanong. At ito nga ngayon ay sabi nga rito ni Metal Knight cyborgification. At ito nga ngayon nagpaliwanag na etong si Elimin. Kasi tinanong ni Metal Bat kung ano nangyari dun sa dalawa. Bakit parang buhay na buhay sila samantalang papatay na nga nung makita yun ni Metal Bat. At ito nga yung sa paliwanag nga ni Elimin kasi ganito yan. Kahit nga raw na magtamo ka ng napakatinding injury at kahit nga raw yung atakihin ka pa sa puso, as long na yung brain mo ay intact pa rin yan, di nadadamage yan, ay mare-restore ka pa rin daw, mabubuhay ka pa rin. At eto ay kung gagamitin yung cybertech na matagal nang inaaral ng mga scientist diyan mismo sa Neo Organization. So sa madaling sabi, from human, ginawa nilang cyborg yung dalawa kaya nga raw nakaligtas etong si Zaydat at saka nga si Infelsinave. At eto nga ngayon, sabi dito ni Elimin, yung ginawa sa kanila na surgery o yung pagka-transform sa kanila, isang gabi lang daw yung inabot. Pero ganito kasi, etong gantong klaseng medical treatment, hindi pa raw talaga na ipapublic, kaya wala pa raw talagang may alam niyan. So kaya hindi na raw sila nagtataka kung bakit ganito yung reaction ni Metal Bat na parang nagdududa siya. Parang ano nga siya, nagsuspecha siya na hindi maganda. Pero wag mag-alala, ito si Metal Bat kasi magiging common knowledge din naman daw itong gantong klaseng medical treatment. At eto, tuloy ngayon ni Elimina, di ba nga napakadelikado raw ng trabaho nito nila Metal Bat, yung maging isang hero. Kaya di na raw talaga may iwasan yung magtamo sila ng napakatinding injury. Pero if ever man ang ganyan nga yung mangyari kay Metal Bat, magtamo siya ng injury na talagang kala mo mamatay na siya, wag daw mag-alala si Metal Bat kasi sila na raw bahala, sila Elimin na nga raw bahala dyan sa katawan ni Metal Bat. At i-mechanize daw nila yung mga limbs nito ni Metal Bat, mas papalakasin pa raw yan. At ito nga ngayon, biglang salita si Metal Bat, sabi niya nga dyan, ibig sabihin may ganyan silang kwarto o operating room dito mismo sa Neo Organization. At ayun pa, ginagalaw daw nila yung katawan ng mga tao na malapit ng mamatay nang wala man lang silang hinihingi na kahit na anong permiso. At ito nga ngayon, sagot si Destro, sabi niya nga dyan na hindi, ang tawag kasi dun sa ginagawa nila, recovery lang. At ito nga ngayon, sagot si Metal Bat, sabi niya nga dyan na hindi raw recovery yung ginagawa ng mga to kasi kung pagmamasdan daw yung mata ng dalawa, nawala na yung buhay ng mga to. Hindi na raw makikita sa mga mata nila na meron silang mga ambisyon o goal pa sa buhay. So yun nga, totally, parang kala mo patay na si Infelsinave saka nga si Zaydat. But then, ito nga ngayon ay ngumiti na ng di maganda. Ito si Metal Bat, sabi niya nga dyan na hindi niya raw may ignore tong bagay na to kasi sa tingin niya may pinaplanong hindi maganda itong mga to, sila Elimin at pati yung Neo Organization. So kaya ngayon, kung hindi raw nila sasabihin dito kay Metal Bat kung ano talaga yung pinaplat nila, ay papaalalahanan niya na itong sila Elimin na si Metal Bat daw mismo iimbestigahan niya yung bagay na yan. So yun, so grabe, kikilos na itong si Metal Bat. Pero yung nagsalta kagad si Elimin, sabi niya nga dyan, sige ganito na lang, kung hindi raw nagtitiwala itong si Metal Bat sa kanila, sige, isasama raw nila Elimin itong si Metal Bat kung saan nila ginagawa yung recovery na tinutukoy nga nila rito. So yung sa pagka-transform ng mga tao sa pagiging cyborg. At yun ay pagkatapos nga niya. Isan guys, so ganito lang itong sa episode 287 natin. So yun, so grabe, nag-init na itong si Metal Bat dyan, parang di na mapipigilan itong lalaking to. But anyways, yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo at hintay-hintay lang para sa next episode natin dito. So yun, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.